Ito na ata ang pinakamagandang Android alternative kung manggagaling ka sa Apple iPhones. Ito ay ang Oppo Find X8. Tara, try natin to. So ready na nga ba ang Oppo sa big leagues, lalo na't hindi sila kadalasan nag-introduce ng flagship phone dito sa Pilipinas. With the Oppo Find X8, mukha namang confident sila sa features ng phone na to. After trying this out, gets ko naman bakit confident ang Oppo. For this video, pag-usapan natin kung kamusta nga ba ang Oppo Find X8, bakit ko nasabi na isa siyang magandang Android alternative for an iPhone, and then kamusta ang pricing niya at pros at cons ng mga phone na to. Siyempre, bago natin, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para update kayo sa mga susunod na videos, at kung sakaling nagustuhan nyo ang video na to, i-like at i-share nyo rin. Pero siyempre, simulan muna natin by unboxing this phone. Looking at the box of the Oppo Find X8, makikita nyo yung similarities niya compared to the Oppo Find X7. Yung main change lang talaga yung parang na-invert ang kanyang color. Pag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo ang kanyang compartment na naglalaman ng kanyang mga documents, SIM ejector tool, and of course, ang jelly case. And then, underneath nyan, ang inyong Oppo Find X8 covered in protective paper. And then, meron pa tayong charging cable, and finally, ang kanyang 80-watt na Super VOOC charger. For the Oppo Find X8, again, huwag nyo nang asahan na may earphones na laman ang phone na to. Other than that, wala na namang kakaiba sa ating unboxing experience of the Oppo Find X8. Sa design, masasabi kong very similar talaga siya to an iPhone. Even comparing it to its predecessor, masasabi kong mas malapit pa siya sa iPhone compared to the Oppo Find X8. Sa kanyang form factor pa lang, with a flat back design, flat front design, and kung paano lang talaga yung kulman ng kanyang mga sides, yung kanyang edges, yung texture niya, masabi kong very iPhone talaga. Yung isang key difference nila, yung camera ng phone na to. Given na meron siyang napakalaking circular camera dito sa likuran, matik masasabi nyo hindi iPhone ang pinag-uusapan nating phone. Which is also nice kasi it still distinguishes away from an iPhone. Sa camera niya, compared to last year, meron tayong metallic plate dito na nagpapalibot dun sa kanyang mga lenses with the letter H dahil nga in collaboration sila with Hasselblad, at yung color nito is similar sa kanyang backside para mas mag-blend in lang talaga siya. Somehow, it makes it classier or seamless para hindi talaga lutang na lutang yung napakalaki mong bilog na camera. It's less protruding, so hindi rin siya masyadong nakakaabala. Sa backside ng inyong phone, meron siyang matte glass finish. Available siya in two different colors, star gray at saka space black. So the one we have here is yung star gray, at masabi ko lang, again, very similar siya sa titanium color na nakukuha natin from an iPhone. Hindi naman ito masama kasi again, kung nagusto mo nga yung ganong color, very natural, very classy lang, gustong-gusto ko yung kulay ng Oppo Find X8. Meron siyang Corning Gorilla Glass 7i dito sa kanyang likuran. Same sa harapan ng phone na to. Unfortunately lang, gumagamit ng Corning Gorilla Glass Victus yung Oppo X7. So, a bit of a downgrade pagdating dito sa Oppo Find X8. Pero at least naman meron tayong IP68 rating. So, mas mataas lang yung dust resistant niya compared to previous model. Form factor wise, masasabi ko nga na very similar to an iPhone. However, yung size niya differs wherein it sits between the iPhone Pro at saka iPhone Pro Max models. Again, dito ko siya kinukumpara kasi mas similar siya doon compared sa Oppo Find X7. It weighs at 193 grams. So, kung ang main problem nyo with iPhones either sobrang laki or sobrang liit nila and napakabigat ng mga iPhone, as in mabigat talaga sila compared to other phones, isang magandang alternative para sa inyo ang Oppo Find X8. Mas magaan, and para sa akin, mas balance lang yung kanyang size. Ngayon sa sides ng phone na to, same as last year, gumagamit siya ng aluminum frame. Sa right side ng Oppo Find X8, nandyan ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, nandito sa top part, speakers. Meron sa left side na audio button kung saan pwede kayong mag-switch between ring, vibrate, o kaya mute. And then sa bottom part ng phone na to, ang kanyang speaker grills, USB Type-C port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM ang Oppo Find X8. However, hindi expandable ang kanyang memory, so take note lang kapag binibili nyo ang phone na to. Meron siyang 6.59-inch na screen at mataas na resolution and refresh rate. However, hindi gumagamit ng LTPO display ang Oppo Find X8 compared to its predecessor. So again, medyo downgrade tayo pero hindi naman sobra kasi meron siyang AMOLED display pa rin na maganda for your viewing experience.
Maabot ng 4,500 nits ang kanyang brightness, so using it under the sun hindi magiging problema para sa inyo. And of course, meron siyang stereo speakers na pang flagship talaga, yung lakas at ganda na kahit sa matataas na volume malino pa rin. And kapag sinabi kong malakas, malakas talaga yung speakers ng Oppo Find X8. Medyo hindi ko kinaya maglaro sa phone na to at max volume kasi ang lakas niya talaga, lalo na kung sa kwarto mo lang siya gagamitin. Ngayon, sakaling battery naman ang main concern mo, meron siyang 5,630 mAh silicon carbon na battery, and ito yung battery talaga na ginagamit ng mga flagship phone para lang hindi mas matakaw sa baterya at mas nagtatagal din ang battery health ng inyong phone. Upon testing, nakakuha tayo ng above average results on the Oppo Find X8, and with an 80-watt Super VOOC charger, definitely full charge yung inyong phone nang mabilisan kahit pa mataas ang kanyang battery capacity. Nabot tayo mga 1 hour and 10 minutes para ma-fully charge ang Oppo Find X8. Compatible siya for wireless and PD charging, so syempre mas convenient to sa inyo kung habol nyo yung mga ganung bagay. So kanina ko pa nga nababanggit na very similar to an iPhone ng Oppo Find X8. However, pagdating sa camera performance, dito tayo nagkakatalo. So definitely, may mas magandang zoom capabilities ang Oppo Find X8 nyo. Pagdating sa camera performance, I can definitely vouch na ang Oppo Find X8 ang isa sa pinakamagandang available ngayon sa ating local market. With a 50-megapixel main camera, 50-megapixel periscope telephoto lens, and a 50-megapixel ultra-wide lens, kompletong-kompleto yan. Lalo na't meron siyang collaboration with Hasselblad para mas lalo pang pagandahin ang mga photo outputs niya. Dagdag nyo pa dito ang kanyang 32-megapixel na front-facing camera na kaya mag-take ng mga wide-angle shots, so hindi kayo mahihirapan taking photos and videos with the Oppo Find X8. Under the sun, no questions asked, talagang maganda ang photos na kaya nyo makuha on this phone. More on the natural side tayo na may onting vibrance lang, enough para mag-pop out lang talaga yung colors sa mga picture nyo, pero hindi naman overly done na halatang na doktor ang inyong mga photos. Maganda to kasi kahit mag-zoom in pa kayo or i-crop nyo yung mga pictures, maganda yung detail at sharpness na nakukuha niya. Again, to be expected on a flagship level phone. Ang maganda pa dito yung anti-blur feature ng Oppo Find X8. So taking blurred shots will be a challenge if you use this phone. Actually, nagulat ako kasi minsan nakakuha ko ng mga photos, blurred siya, and after post-processing, naaayos ito ng maigi ng Oppo Find X8. So kung magalaw or gumagalaw man yung photo nyo or very shaky talaga yung hand nyo, magagawa niyo ng paraan ng Oppo Find X8. With ultra-wide shots, very little change lang tayo pagdating sa kanyang sharpness, detail, at saka color. So again, ito yung performance na makuha mo na talaga mula sa mga flagship level phone. Zooming in on your photos, lalong hindi magiging problema. Kahit hanggang 6 times zoom pa yan. Actually, kahit 10 times or 20 times zoom pa, malinaw with the Oppo Find X8. Actually, para sa akin, yung pinaka-max na malinaw on this phone, up to 30 times zoom. Isang malaking advantage talaga versus an iPhone na yung pinaka-struggle talaga yung kanyang mga zoom photos. Kung gusto nyo pa ng mas malinaw na shots, ang kailangan nyo lang talaga is a tripod, and definitely kaya makuha yan ng inyong Oppo Find X8. Ang kinaganda pa ng kanyang camera focal lengths talaga yung ginagamit niya. Hindi lang siya basta-basta nagka-crop, so mas lalong professional tingnan ang mga photos na kinuha mo. In low light situations naman hindi rin kayo mahihirapan. Medyo tataas ng konti yung kanyang contrast to compensate, pero somehow nitpicking na lang talaga ako when it comes to low light performance. Hindi ko masyadong naramdaman yung need na gumamit ng night mode on this phone. Kung habol nyo talaga yung mga professional looking shots, makukuha nyo yan on the Oppo Find X8. Ngayon sa selfies naman, masasabi kong on the softer side tayo. At hindi ako magre-reklamo doon kasi isa sa mga issues ko with other flagship models, kapag nagsiselfie ka, talaga nga namang sobrang sharp niya at nade-define lalo yung pores ng mukha ko. With the Oppo Find X8, very flattering naman ito. However, it does lack color at times compared doon sa kanyang rear camera na hindi naman ganun kalaking issue para sa akin. Ang kinaganda pa ng camera niya meron siyang iba't ibang filters na available depende sa scenario na paggagamitan mo. Finally naman, for video, capable siya at 4K at 60 FPS, and with the help of optical image stabilization, nakakakuha tayo ng stable na videos on this phone. Sabi ko, not up to par with other flagship phones, especially mga sobrang mahal talaga na flagship
phones, pero masabi kong papasa pa rin for a flagship level device. Meron pa siyang sound focus feature para lalong ma-drown out yung background noise mo. I'd still suggest na gumamit ka ng mic, pero magandang feature to kung sakaling hindi mo nadala yun. Definitely, isang magandang camera phone ang Oppo Find X8. At kung naghahanap kayo ng hindi bultas bank account na flagship phone from other brands, isang magandang option ang Oppo Find X8 para sa inyo. Ngayon, isa pang maganda about this phone ay ang kanyang performance. Given na meron siyang MediaTek Dimensity 9400 na chipset, and for this phone, available siya with 12GB of RAM and 4GB of expanded RAM, and then 256GB of internal storage. Syempre, tinest out natin ang performance sa Oppo Find X8, and sa benchmarks, umabot siya ng 2 million pagdating sa Antutu. With other benchmarks as well, napakataas din ng scores na nakuha natin, so undeniable na flagship performance talaga ang nakukuha natin out of this phone. Comparing to other flagship devices na available ngayon, isa to sa may pinakamataas na performance. So kung habol nyo lang talaga yung pabilisan ng chipset, isa to sa mga best bet nyo. Syempre, nag-game din tayo on this phone and nakakuha naman tayo obviously na matataas or max settings on games like Mobile Legends at saka Call of Duty, and even for Genshin Impact na nakuha natin yung settings na may expect mo mula sa isang flagship phone. Nakakuha tayo ng high settings, and guys, konti lang talaga yung phones na available ang high settings for Genshin Impact. Very smooth lang yung gameplay at hindi naman ako nagkaroon ng issues. Isang bagay lang na kailangan kong i-note, may tendency ang Oppo Find X8 na uminit. However, hindi naman to alarming at hindi ako nakakuha ng thermal issues kahit pa mga 3 hours ako naglaro. So, medyo common pa rin yung gantong bagay comparing to other flagship phones. Gumagamit ng ColorOS 15 ang phone na to, and again nga, very similar yung kanyang interface at experience compared to an iPhone. Papakita ko sa video na to yung ilang mga bagay na napansin ko medyo similar talaga to Apple iOS na ayun nga, meron ng mga Android touches. So kung kayo ay Android user na hindi pa talaga ready lumipat sa Apple phones, o kaya nanggagaling kayo sa iPhone at naumay na kayo sa kanilang mga slight upgrades, isang magandang option para sa inyo ang Oppo Find X8. Aside pa dyan, meron siya syempre yung mga AI features katulad ng Google Gemini, which gives you yung iba't ibang mga AI feature katulad ng Circle to Search. Yung isa pang maganda feature ay yung kanyang AI editor. And with a very strong chipset, mas pinaganda ang performance nito kasi mas malinis yung effects katulad ng unblur at saka ng AI eraser. So mas hindi ka pansin-pansin or mas seamless lang tingnan ang edits mo. Nagkakalaga ang phone na to ng 54,999 pesos. For the Oppo Find X8, we get a lot of pros for this phone. Meron siyang maganda at klaseng na design, mas mataas sa battery life, magandang mga features, very exceptional camera at exceptional zoom performance, and of course, yung kanyang napakalakas na chipset and yung mga extra camera features niya para lalo nyo makuha yung professional looking portrait shots ninyo. However, yung main concern ko pagdating sa Oppo Find X8 ang kanyang price. At 54,999 pesos kasi talagang umuupo siya in between ng iPhone 16 at saka ng Samsung Galaxy S24. Definitely isang magandang option pa rin ng Oppo Find X8, pero given na mas sikat kasi pagdating sa mga flagship phones ang mga brand na yun, medyo mahihirapan tayo with the Oppo Find X8. However, with the features, chipset performance, camera performance na nakukuha natin dito sa phone na to, masasabi kong mas versatile at mas maganda ang Oppo Find X8 in some areas, especially kung naghanap ka ng isang Android phone. So yes guys, for an Oppo phone, masabi kong nakakabigla ang price tag ng Oppo Find X8. However, for an Android phone or for an iPhone alternative, definitely isang magandang option to dahil hindi siya abot ng 70 to 100k, hindi katulad ng ibang mga flagship models na medyo kayang tapatan ng ating Oppo Find X8. Masabi ko na isa to sa mas affordable na flagship phone, lalo na kung ayaw mo na ng mga iPhone na mas nagmamahalan palalo, pero hindi ka pa rin makamove on kagad. Isang magandang phone na may magandang camera performance, chipset performance, at definitely ready na makipagbakbakan pagdating sa mga flagship phones. Yan ang masasabi ko about the Oppo Find X8. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung Oppo Find X8 na nga ba ang phone na dapat nyong kunin. Again, kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nagustuhan nyo ang video to, i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!
nagustuhan nyo ba ang video ko, i-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.